Kumusta kaya ang tunay na kalagayan ng ating Pangulo? Dahil sa kawalan ng malinaw na medical bulletin mula sa Malacanang ukol sa aktual na kondisyon ng ating Pangulo, the people are just speculating ano talaga ang kanyang karamdaman at ano na talaga ang kanyang kondisyon. Dahil dito, we have to rely on certain videos o mga report lang ng Malacanang sa pamamagitan ni Claire Castro at yung iba officially released from Malacanang na mga video daw ni Presidente. At dito, titingnan natin yung dalawang huling video na inirelease ng Malacanang. Ang unang video na ito yung interview ng parang kinikilig na si Claire Castro, na parang girlfriend, ayon sa opinion ng iba, na kinakausap niya ang Pangulo. Tingnan niyo itong video na to. Kamusta na po kayo ngayon? Okay na. Ang giling ng mga doktor ko. Binigyan lang ako ng mga gamot. At saka patuloy pa rin yung aking antibiotics. Pero okay na ako. Maraming salamat sa lahat ng tao that have been concerned about my health at my... At ito naman yung pangalawang video. Matapos na siya di umano ay lumabas sa ospital at siya daw ay maayos na. Pansinin ninyo ang pagkakaiba ng una at pangalawang video. Kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako naman, eto, nagre-recover na rin. Pero maganda ang assessment ng mga doktor, nothing serious, kailangan lang magpalakas ulit. Namayat na nga ako at sabaw lang ang... Napansin nyo rin ba yung pagkakaiba ng dalawang video? Well, unang-una yung kulay. Doon sa unang video na hindi nakikita si Claire Castro para siya ang nagtatanong, makikita ninyo na binago nila yung saturation ng kulay. Pwede po kasi i-adjust yan sa mga telepono o pag video editing para magmukhang parang mamula-mula or tanned yung color. At dito, very visible at kitang-kita na yung color was edited to make it appear na medyo mamula-mula yung kulay ng Pangulo, very rosy. Pero dun sa pangalawang video, because that was shot, I think, with another camera, hindi na siya cellphone ang ginamit dito. They had little time to edit it. So with proper lighting, kitang-kita mo dito that the President is wearing makeup. May make-upan siya at mukhang hindi pa pantay-pantay yung pagkaka-makeup. Makikita nyo doon sa mukha niya, may mga obvious na mga lines, na mga discoloration. And he looks very pale, putlang-putla siya. Pati yung kanyang mga labi ay putlang-putla. Very noticeable din yung pagkababa ng kanyang timbang. He is very lacking in energy sa kanyang pagsasalita. The way he sits, yung kanyang posture is a little bit slouched. At saka, you can see it in his eyes. Yung eyes daw is the window to the soul of the person. And you know that look is the look of someone who is really sick. At ang tanong nito ay bakit nila pinagtatakpan yung ganitong itsura ng Pangulo? Well, obviously, ang pagtatakip nila sa aktual na kalusugan ng Pangulo ay para magkaroon sila ng continuity, sila pa rin ang nakaupo dyan, because it will be bad news for them if the President is seriously ill. So they have to put up this charade, yung palabas na siya ay okay nga. But they cannot sustain this for a very long time. Yung deterioration ng condition ni PBBM from a month ago or 2 weeks ago when he just disappeared to what it is right now is very noticeable. One who is seriously sick will be this way. Pero kung ikaw ay nagkasakit lamang ng ordinaryong sakit lang ng tiyan mo, hindi ka ganito magiging itsura mo. So there is something really wrong. The challenge from Malacanang is, how long can you keep this from the public? Hanggang kailan nyo may tatago yan? Mga tao, marunong na. We have the internet, we have books, we have people to interview. So many people giving their opinion regarding this disorder or sickness of the President. And mahirap nang bulahin at lokohin ang mamamayan ngayon. Ang pinuno daw ay sumasalamin ng kung ano ang pinumumunuan. Ito po si Attorney Mike Operario at pag-usapan natin ang mga kaganapan na meron tayo sa kasalukuyan dito sa ating bayan. Kamakailan lamang ay lumabas na ang desisyon ng Korte Suprema
ukol sa motion for reconsideration na final ng House of Representatives ukol doon sa unang impeachment case ni Sara Duterte. Sinabi kong una dahil tila naghahanda na sila doon sa pangalawa nila. But the important thing that we will discuss here today is yung umuugong na nausap-usapan tungkol dito sa mga naging comment ni Senator Tito Sotto as Senate President laban dito sa naging desisyon ng Korte Suprema. At marami siyang mga maanghang na pahayag at tila ba hindi umaakma doon sa kasalukuyang sitwasyon ng Pilipinas at it is an expression of utter disrespect to a co-equal branch of government, breaking a traditional protocol on mutual respect sa mga ahensya o departamento ng ating pamahalaan. Ang kritisismo ni Tito Sotto ay tila pagbatiko sa independence, sa wisdom, and legal acumen ng ating mga mahistrado sa Korte Suprema. And this is coming from someone who is not even a lawyer. At para bang ako'y nakikinig sa mga diskurso, hindi ng isang Senate President o ni Senator Tito Sotto, but ni Senator Tito Escalera, na graduate ng Juan Bol University. Kaya maraming mga abogado ang nag-react sa kanya sapagkat tila yung kanyang desisyon, ang kanyang posisyon na batikusin ng desisyon ng Korte Suprema ay base lamang sa kanyang payak na kaalaman kasi hindi naman talaga siya abogado at hindi umaakma ito sa mga legal jurisprudence at sa mga nakasaad sa ating konstitusyon. Unang-una, well, the Supreme Court ay hindi ka dapat magtaka kung bakit unanimous ang desisyon. Hindi ito ang unang desisyon ng Korte Suprema na unanimous ang kanilang desisyon. Marami na naging desisyon in the past ang Korte Suprema, especially in questions of law, na unanimous ang kanilang desisyon. So, huwag kang magulat tungkol dito. Because ito lang naman ay motion for reconsideration. Ibig sabihin nito ay nauna na sila nagbigay ng desisyon. So, kung hindi nagbagong isip nila tungkol doon sa unang desisyon nila, ay palagi ko ay nararapat lang naman dahil wala namang bagong impresenta. All that was raised by the House of Representatives are a rehash of their old arguments and a discussion on certain legal points. Sabi naman ng Korte Suprema, walang basihan. And so we must respect that decision of the Supreme Court. Pero ang importante dito, ang mas nakakatakot sa mga pahayag nila nito, ay tila ba ang mga deklarasyon na ito ay may kasamang mga pagbabanta. Kasi ilang beses binanggit yung impeachment. Pati sa mga miyembro ng Korte Suprema. At sinasabi nga parang pinahihirap, may vested interest daw ang Supreme Court at pinahihirap ang proseso ng impeachment para pag sila naman ang mai-impeach siguro, ay mahihirapan daw ang House of Representatives, ang Kongreso, sa pag-impeach ng mga miyembro ng Korte. This is a signal of sorts. Kaya nga ay parang warning shot na tinatawag. Parang nung sinabi ko noon, nung si BBM ay nagdeklara doon sa House of Representatives sa kanyang State of the Nation address na mahiya naman kayo. Sabi niya doon sa kanyang mga congressman, nagpalakpakan naman yung mga congressman, parang doon sa puwento ni Escombro. Well, sinabi ko na noon, ito ay warning sa mga kaalyado ni Presidente Marcos. Na huwag kayong bibitaw sa akin, otherwise kakasuhan ko kayo. At ito na nga ang nangyayari ngayon. Nagkakasuhan na ng mga ilan, pili na mga miyembro ng Kongreso sapagkat yung mga marami pa na pumili o pinili na manatili doon sa kampo ng Presidente na humihina na sa kasalukuyan both politically and physically is being rewarded, nire-reward sila ng hindi pagsasampa ng kaso sa kanila. Kaya merong nakaamba sa kanila ng mga kutsilyo at mga baril para ba kayo ay huwag tumutol sa akin. Pero itong position that the Senate President has taken, the more important thing here to consider is not just the yung hogwash o walang kakwenta-kwenta ng mga argumento ni Tito Sotto because that is already obvious to the nation. It has already been discussed by many analysts and legal experts. But what I wanted to point out here and to call out is the Senate. Ang mga miyembro ng Senado, ang Senado noon pa has always been known for their independence. This has been the training ground of
many presidents of the country. And they have been known for their independence, for their legal acumen. Maraming mga senador ay mga naging presidente, ay mga abogado. And pag ikaw ay nakarating na senador, ang ibig sabihin niyan, ikaw ay matalino. Presumably. Pero this time, ang mga senador natin nananatiling tahimik at hinahayaan na si Tito Soto ang sumalamin sa kanila bilang mga senador. Kayo bang lahat dyan ng mga senador ay pumapayag na kung ano si Tito Soto bilang isang senador ay ganun din kayo? Na ang kanyang kaalaman ay siya na rin kaalaman ninyo? Na ang kanyang mga prinsipyo ay kumakatawan din sa kung anong prinsipyo meron kayo? Well, kayo ang sasagot niyan. Pero kung ako yung senador na naandyan, ay siguro hindi ako papayag na isang Tito Escalera ng One Ball University ang magre-representa at magsasalita para sa akin. Siguro sapat na meron kayong sinumpaang tungkulin bilang mga senador at alam ninyo na umaasa sa inyo ang maraming mga Pilipino para gawin ninyo ang nararapat. Hanggang kailan kayo mananahimik? Hanggang kailan kayo uupo na lamang sa isang sulok habang ang institusyon na kinabibilangan nyo ay nabababoy na at nababastos na, pinagtatawanan na ng sambayanan dahil sa mga ginagawa ng inyong mga pinuno. Well, it seems as if change is about to come, I hope, because there are already rumors that by tomorrow, or this is already tomorrow, by today, there will be a change of leadership in the Senate. Well, I certainly hope that that rumor will hold true. At ang umuugong na balita ay babae daw ang magiging new Senate President. Well, others are hoping it will be Amy. Ako ang bet ko dyan, if it will be a female, and there will be a change ng liderato ng Senado, it might be Pia Cayetano. I hope. I hope not Riza Hontiveros. But I would bet that it would be Pia Cayetano kung magkaroon man ng change of leadership. Because mas madaling mag-shift yung alliance niya because the minority ay nandun yung kanyang kapatid. And with Pia Cayetano, I think she will be able to bring with her the Villars and some other senators if this will happen.